Hello mga kaneng, today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Duco Barniz style Palochina. Halika't sundan nyo ako kung paano gagawin to at anong gagamitin natin. Ito pala mga kaneng ating babarnisan. Kailangan putiin nyo muna siya ng primer lacquer. Yan, para maganda kanyang background. Ngayon, titimpla naman tayo ng ating pangkulay. Ito mga gagamitin natin mga kaneng wood stain maple, pwedeng cherry, at saka itong gagamitin panghalo, flat wall enamel. Yan, paghahaluin lang natin dalawang yan para maging kulay siya ng Palochina. O depende sa inyo kung gusto niyo medyo dark o medyo maputla pa, dagdagan nyo lang lagi ng flat wall. Kaya sa akin, gusto ko lang katamtaman lang ang pagkadilaw niya. Kaya ito mga kaneng aking tinimpla para magkulay Palochina. Yan, at ito ang ating gagamitin mga kanin para magkaroon ng design. Grading tools. Yan, in-order na natin yan sa Shopee. Yan. Ngayon, pagkatapos natin, pupunasan lang natin siya ng wood stain. Kahit brushing nyo lang siya. Yan, huwag masyadong makapal. Brushing nyo lang siya mga kanin. Kaya mga kare, pagkatapos pahirag ng wood stain, gagamitin natin ng dredging tools yan. Ihagod nyo lang siya, pwede nyo diinan, pwede hindi gaanong madiin. At saka pwede siyang ulit-ulitin, huwag kayo matakot dahil hindi basta-basta yan matuto yung wood stain na yan. Yan, pag medyo napangitan kayo, ulitin nyo siya, balikan ulit, hanggang makuha nyo ang pinakagusto nyong style. Ito na ang ating nagawa mga kaning. Yan. Ngayon, hihintay lang natin siya ng 30 minutes o mahigit pa. Hintayin natin siya matayo kasi depende siya kung makapal masyado ang pagkapahid natin. Yan, gaya niya medyo makapal. Hintayin natin ng 30 minutes o 1 hour bago natin siyang bugahan ng sanding sealer. At yan na mga kaning, pagkatapos ng 30 minutes o mahigit, medyo tuyo na siya, kaya bubuga na natin siya ng sanding sealer. Pagbuga ng sanding sealer, mga kaning, 2 beses. Yan, bago natin wood stain ulit. At yan mga kanin, pagkatapos mo tuyo ang sanding sealer, kailangan lihain muna natin siya ng 180. Sensya na, hindi ko napakita yung ating pagliliha. Yun ay para matanggal ang gaspang. Bago natin siyang pahidan uli ng wood stain gamit ang basahan. Ito ay para yung magpantay ang kanyang kulay. Yan, para magkulay dilaw ang kanyang background. Nawala yung pagkaputi.
yan mga kaning, yan, nalagyan na natin siya ng buo ng wood stain. Wala na yung mga puti-puti niya. Ngayon, gagawin naman natin dyan ay lulutuin uli natin siya ng sanding sealer. At yan, lulutuin uli natin siya ng sanding sealer. Ngayon mga kaning, kung gusto nyo naman siya na medyo dark, pwede nyo siya ulitin uli i-wood stain ng buo. Hindi nyo nagagamitan ng draining tools. Yung basahan lang. Tapos wood stain uli. Ganun lang gagawin nyo kung gusto nyo ng medyo dark. Pero sa akin, light lang ginawa ko. Kaya isang beses ko lang siyang ginamitan ng wood stain para makulayan ang buong background niya. Tapos yan, pagkatapos sanding sealer, pipinisin na natin siya. Yan mga kaning, pagkatapos matay ng sanding sealer, liyain natin siya ng 280 para medyo mawala mga gaspang. At tapos saka natin siya patungan ng pampinis natin. At sa inyo, kung gusto nyo makintab, ay gamitin nyo ay clear gloss. Kung ayaw nyo naman makintab, gamitin nyo ang dead flat lacquer. Yan ang ating dalawang pwedeng gamitin, makintab at hindi. Sa akin mga kaning, ang ginamit ko ay clear gloss, tapos sinaloan ko ng konting dead flat dahil ayaw ng may-ari ng medyo masyadong makinang. Kaya ang ginamit ko, pinaghalo ko ang dalawa, medyo makinang lang siya. Para lang yung dumi ay hindi kagad kumapit. Kasi pag dead flat siya mga kaning, madali siyang kapitan ng mga dumi. Hindi gaya ng makintab, punasan mo lang, tanggal kagad ang mga dumi. At ito na mga kaning, natapos na ang ating project. Para na siyang palad China. At sana may natutunan kayo sa ating munting vlog. Kaya mga kaning, sana po pa-like and subscribe. Renel Murcia Aning. Maraming salamat. Thank you.